Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Maganda ba ang gabi nyo ngayon? Ako, okay lang naman ako rito, ano? Maraming nasasaktan sa ating mga kababayang Pilipino sa katotohanan, ano? Pero para sa akin, okay lang yan. Nakapag-antay nga tayo ng ganito katagal. 6 months lang din yung aantayin natin. On February 6, 2026, pwede nang sampahan ng impeachment trial, impeachment complaint itong si Sara Duterte. Pero, syempre, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Marami po sa inyo ang nadidismaya. Ang masasabi ko na lamang, tandaan po natin itong mga senador na alam naman po natin na sumikil sa kagustuhan po ng majority ng taong bayan. Majority po ng taong bayan ngayon, naghahanap po ng katotohanan. Hinahanap kung ano ba ang katotohanan sa likod po ng mga akusasyon laban po dito kay Sara Duterte. Nagtataka ako sa mga senador na ito, bakit dinidelay pa nila ng todo? Darating din naman tayo sa punto na lilitisin itong si Sara Duterte whether they like it or not. Sa ngayon, na-delay lang yan. Pero sino-sino po ba ang mga bumoto para po patayin ang impeachment trial diyan po sa Senado? Tandaan niyo po itong mga pangalan na ito, ha. Kasi ako, tatandaan ko talaga ang mga ito. Si Senate President Chis Escudero, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, JB Ejercito, Win Gatchalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Camille Villar, Mark Villar, and Mig Subiri. Ang mga nanindigan para po makita sana natin ang katotohanan ay si Senator Tito Soto, Bam Aquino, Risa Ontiveros, at saka si Kiko Pangilinan. Si Senator Pampilo Lacson, nag-abstain po siya. Kaya yan po, 19 na mga senador ang bumoto pabor para po ibasura na o i-archive daw ang tawag nila. Pinaganda pa no? I-archive. Pero alam naman natin na pagbabasura na po yon sa impeachment complaint nito pong si Vice President Sara Duterte. O kaya pakinggan po natin ang balita kaugnay po dyan, ha? With a vote of 19-1, the Senate has archived the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, adhering to the Supreme Court ruling declaring it as unconstitutional. Hi, I'm Bons Magsambol, and this is your Rappler Recap. So for today, we covered the hours-long Senate session where the senators voted on the SC ruling on the constitutionality of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So it can be recalled that on July 25, actually, in an unexpected move, the Supreme Court ruled, of course, to declare unanimously the impeachment complaint against the Vice President as unconstitutional. So ano ba yung naging ruling nun? Of course, Okay, total, nabanggit ko na sa inyo. Yun din naman ang sasabihin ng reporter na ito eh. Pero ang mga mahalagang puntos na nakita natin kanina ay yung mga abogado, parang hindi mga abogado. Tapos, yung mga hindi abogado, parang yun pa ang abogado, no? Puntahan po natin ang mga observation nitong si Jesus Palsis. Sabi niya rito, OMG, Tito Soto is speaking like a lawyer. He sounds more like a lawyer than supposed actual lawyer Marcoleta. Tito Soto is pressing correctly on the error of the Supreme Court in considering that the first 3 impeachment complaints were effectively dismissed on February 5 because the Supreme Court thought that February 5 was the last day for the House to hold session, aka adjournment sine die. In truth and in fact, adjournment sine die on the 19th Congress happened on June 13. This is important because the logic of the Leonen Ponencia is that because there are no more session days after February 5, the first 3 impeachment complaints could not be acted upon or was negligently acted upon and were effectively dismissed on February 5. But this is wrong. After February 5, there were still 3 sessions day and February 5 was not the adjournment sine die. Soto also sharply criticizes the Supreme Court. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. He says, if the decision stands, then the past 2 impeachment trials of President Erap Estrada and Justice Corona are also null and void. Grabe, ang galing ni Tito Sen, supalpal ang so-called lawyer na si Rodante Marcoleta. At ako'y mag-agree na lamang diyan po sa naging observation
nitong si Jesus Palsis. And yung pinupunto pa nitong si Marcoleta na meron pa raw siyang hawak na ebidensya na hindi daw po pasok sa 10 session days. Ito pong naging pag-akto ng House of Representatives sa impeachment complaints kay Sara Duterte, maling-mali po iyon. Ano? Kaya dito, pinoint out din itong si Jesus Palsis. Mukhang pagka-abogado yata talaga, mahina sa math. Basahin po natin ito. Pero nagtataka ako, kung binasa ba talaga nitong si Rodante Marcoleta ang 97 pages na decision. Kasi dapat alam niya na mismong doon sa 97-page decision ng Korte Suprema, sinabi nga po ng Korte Suprema na pumasok sa 10 session days Hindi nga po issue yung 10 session days dito no? Saka sa mga nagdiriwang dyan na panalo na si Sara Duterte, talaga nga naman, mag-isip-isip po kayo ng tama. Wala po kayong panalo dito. Na-delay lamang yung proseso. Mismong Korte Suprema nga nagsabi sa ruling po na ito. Sabi po dito, our ruling does not absolve petitioner Duterte from any of the charges. Any ruling on the charges against her can only be accomplished through another impeachment process followed by a trial and conviction by the Senate. Pagka nag-decide ang Senate sa February onwards 2026, doon nyo na lang ideklarang panalo kayo. Pero dito wala pa kayong panalo. Nade-delay lang yung proseso. At ang malungkot na katotohanan para sa mga tagahanga ng mga Duterte, hindi mawawala tuloy sa isipan ng mga Pilipino ang sinasabing katiwalian na ginawa nitong si Sara Duterte. Binigyan na kayo ng pagkakataon Yung mismong iniidolo nyo na si Sara Duterte, binigyan ng pagkakataon masagot sa proper forum Pero ano ginawa ninyo? Iniwasan ninyo. Teknikalidad ang ginawa ninyo. Kaya kita-kits tuloy tayo next year. Walang nagbago. Nananatili ang akusasyon at every live streaming ko, mananatili ang aking intro sa di umano'y katiwalian na ginawa nito pong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ano ang sinabi ni Jesus Palsis kaugnay ng mukhang sablay na computation nito pong si Marcoleta? Kung pakikinggan mo si Marcoleta sa kanyang naging privilege speech ba kanina ang tawag doon o manifestation, talagang akala mo maniniwala ka kasi syempre abogado nagsasalita. Pero ganito pala yon. Sabi dito ng isa ring abogado, OMG, Senator Marcoleta is wrongly computing legal periods. He says that December 2, 2024, when the first impeachment complaint was filed, is the 26th session day and allegedly the impeachment complaints should be included in the order of business on the 35th session day and not the 36th session day as claimed by the motion for reconsideration of Solicitor General Darlene Berberabe. Di ako abogado pero nung pinaliwanag ito ni Congressman Chua, naunawaan ko naman na ang pagsisimula ng bilang ng session days ay kinabukasan kapag ka may pinail na impeachment complaint. Halimbawa, December 2, ipinail yung unang impeachment complaint. Magsisimula ang bilang ng 10 session days, kinabukasan, December 3. Pero binilang ni Marcoleta yung December 2, kaya kinokorek siya rito ng isang abogado. Di kasi tayo abogado kaya gamitin natin si Jesus Palsis. Sabi ni Jesus Palsis dito, at attorney Jesus Palsis, sa computation ni Marcoleta, the 35th session day is the 10th session day from the 26th session day. Note, Constitution requires complaints be included in the order of business within 10 session days. Marcoleta is wrong. Hindi po ako nagsabi niyan, hindi kasi ako abogado Pero kung abogado ako, sasabihin ko kay Marcoleta, mali ka. Eto, sinasabi ng isang abogado, si Attorney Jesus Palsis, mali siya. According to the new Civil Code, Article 13, ano po nakalagay? In computing a period, the first day shall be excluded and the last day included. Yung pala ang basihan nun, nung sinabi ni Congressman Chua, yung punto niya na December 3 dapat magsisimula ang bilang ng unang sesyon para sa 10-day session, no? So, if December 2 is the 26th session day, you exclude the 26th session day from the count. The counting goes as follows. 27th session first, 28 second, 29 third, 30 fourth, 31 fifth, 32 6th, 33 7th, 34 8th,
35, 9th, and 36, 10th. Pasok kasi yung February 5 ay pang 36 session days. Thus, it is clearly incorrect for Marcoleta to claim that the impeachment complaints were not included within 10 session days. Furthermore, even De Leon and Ponencia admitted that the first 3 impeachment complaints complied with the Constitution's requirement to be included within 10 session days. Ito nandito, binasa na nga po natin ng ilang beses yun eh. Kaya nagtataka ako kung ba nabasa ba ito ni Marcoleta. Ngayon, balik tayo doon po sa mga factual defects na sinasabi po dito. At isa po sa sampal sa Korte Suprema ngayon ay ito pong balita mula po sa ABS-CBN. Ano po sinasabi dito? Kasi ayon po sa ginamit na footnote ng Korte Suprema on certain page dito sa decision na ito ay artikulo ng balita mula po sa ABS-CBN. Sinabi po nila, ayon daw po sa ABS-CBN, nag-decide daw po itong House nang wala pong plenary vote na nangyari. Bali po yun. Mukhang na-miscode po dito ang Korte Suprema. Ibig sabihin, factually incorrect ang kanilang basis. No? Ito po, kinokorek sila ng ABS-CBN ngayon. ABS-CBN news statement on articles cited in the Supreme Court decision on Vice President Sara Duterte's impeachment. ABS-CBN news respectfully clarifies that the articles cited in the Supreme Court decision on the impeachment of Vice President Sara Duterte did not state the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to the Senate without a plenary vote. Footnote 30, page 8 pala yun. On the decision refers to these articles. The article states that more than 200 members of the House of Representatives on Wednesday signed an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte after more than a month of seeming inaction on complaints filed against her by members of civil society. At the House plenary session on Wednesday, February 5, 2025, 215 of 306 House members supported a fresh complaint against Duterte whose spending confidential funds has come under scrutiny. The article states that Senate Secretary Renato Bantug on Wednesday, February 5, formally received the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte from his House counterpart, Secretary General Reginald Velasco, just hours after 215 out of 306 members of the lower chamber endorsed the impeachment complaint. Velasco arrived in the Senate at 4:47 p.m. to transmit the verified complaint for impeachment. On February 5, 2025, ABS-CBN News covered and also aired live the House plenary vote on the impeachment complaint. Di ba? Factually incorrect ang Korte Suprema kaya sinasabi ngayon ng mga senador, partikular ito pong si Senator Tito Soto sa kanyang napakagandang manifestation dito na nagmukhang kaanga-anga itong si Marcoleta. Biruin mo, hindi abogado. Pero dito natin masasabi na best teacher talaga ay experience. Kasi napaka-experiencado po nito pong si Tito Soto O pakinggan po natin ang kanyang napakagandang argumento rito. Minority Floor Leader. Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. If the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. Papanoorin natin ang buo ito kasi dito talaga soplang-soplak si Rodante Marcoleta Parang ang abogado si Tito Soto The gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR or the motion for reconsideration filed last Monday by the House of Representatives. Is it not, Your Honor? The question whether is it
Yes, your Subject basis to- for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that the so-called impeachment is unconstitutional. By the way, isingit ko lang, baka makalimutan ko naisip ko lang. Barado rin itong si Marcoleta sa isa ring hindi abogado kay Senator Risa Ontiveros, mga tol. Bakit? Kasi sinasabi ni Marcoleta, wala daw sa instance ng decision ng Korte Suprema na unanimously nag-reverse sila ng kanilang decision. Pero meron. Ang ponente, si retired Associate Justice Carpio, at ang Chief Justice that time ay si Reynato Puno. 15 justices unanimously reversed its decision. Bigla ngayong kumambyo si Marcoleta. Nagdagdag ng kondisyones. Sinasabi ni Marcoleta, unconstitutional ba yung decision? Violation to due process and the speedy trial. Nagganon na si Marcoleta. Di ba nakakahiya? Maninindigan, magsasabi ka ang issue, ang question lang kung merong unanimous decision ang Korte Suprema sa pag-reverse ng decision nito. Kasi pinagpipilitan ni Marcoleta, en banc ba o division? Sinabi doon sa decision na ipinakita, en banc. Barado siya. Nakakahiya, di ba? Abogado ka tapos babarahin ka lang ng mga hindi abogado. Para tuloy yung napanood natin nung nakaraang debate. Sabi nung abogado, bobo ka sa batas. Pero pagka inanalyze mo yung kanilang pagdedebate, mukhang yung isa ang hindi nakakaunawa sa sinasabi niyang batas. Tuloy po. Kilala niyo na kung sino yung tinutukoy ko. Based on their decision. Yes, Mr. President, that's very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, naka-appeal na. Marami nagtatanong kung naka-appeal na ba tayo mamatali. Dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? Galing ng argumento dito. Hanga talaga ako kay Tito Soto dito kanina, mga tol. Super hanga ako sa kanya. The question, Mr. President, is speculative. Yes. Well, may I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess. Because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. Biruin mo yung katwiran nito, no? Ang sinasabi niya, dahil unanimous decision ang ginawa ng korte, wala nang pag-asa. Kaya tigilan nyo na yung pag-asa na yan. Tapos yung binara siya ni Senator Risa Ontiveros, kambyo ka, hahanapan mo ng kondisyones. Anyway, pakinggan natin patuloy yung kanilang palitan ng argumento dito, pero dito nyo makikita kung paano nilampaso nitong si Senator Tito Soto itong magaling daw na abogado. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaliktarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. And to remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible, even in landmark cases. In the case of Labogal, Bilaan Tribal Association Incorporated versus Victor Ramos, GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law. The Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. Makasa. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that Pero titindig diyan si Senator Risa Ontiveros later, after nitong discussion na ito. At sasabihin niya na meron talagang unanimous decision, yung binanggit po natin kanina. if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake.
Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinig. Nagpapatawa siya, namimiloso po. Pero sino ngayon ang sinungaling? Akala ko ba abogadong magaling ito? Kung abogadong magaling ito, dapat alam niya ang mga jurisprudence. Sabi niya, wala pang nangyayaring ganon. Ang linaw-linaw naman, merong nangyari. Again, ang ponente, si Carpio, ang Chief Justice during that time, si Renato Puno. At unanimous ang kanilang decision. En banc decision po yun, hindi division. By the way, sa mga hindi po pamilyar, pag sinabing en banc, lahat po sila. 15 justice, no? Kasama na yung Chief Justice. Pagka division, 5 or 7 kung hindi ako nagkakamali. Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal. Tama, Mr. di ba? President. That is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President, for meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate or in the impeachment? Singit lang ako ulit mga tol. Alam nyo, may mga nababasa ako na isinantabi lang. Kalokohan yun para sa akin. Yung pag-iisang tabi na yan, malinaw na po yun na pagbabasura. Pinaganda lang nila yung tawag para hindi masyadong magalit ang tao Pero common sense na yan po ay pagbabasura na. Ngayon ang kinakatakot ko nga dyan o inaalala ko, sa bagay, February 6, ready naman ako magantay, pero ang inaalala ko dyan, baka gamitin ngayon ng Korte Suprema ang desisyon na ito ng Senado sa kanilang magiging desisyon naman sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ang kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out? The ball is not in our possession. Siguro naman dapat kailangan magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Nasaan po ba yung impeachment case? Mr. President, kanina po, clarificatory statement. Ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings ng 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisang tabi lahat sapagkat natapos nga po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dinidismiss na po natin ngayon sapagkat tayo po ang nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyan ito ay immediately executory. Sino pong mag-execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-taasang hukuman na gumawa ng paraan para isang tabi na po ang usaping ito sapagkat Yung mga maiingay sa media, katulad ni Robin Padilla, ni Bato de la Rosa, itong si Amy Marcos, si Bongo, yung Duterte Black. Pagkatalino na talaga ang pinaglalabanan, tahimik lang sila Si Amy Marcos, ewan ko bakit hindi nagsasalita. Malamang sa malang, pinagkatiwala na lang nila sa nagbabalat kayo na si Rodante Marcoleta. Huwag kayong maniniwala dyan mga tol na hindi siya kasama sa Duterte Black. Hindi tayo ipinanganak kahapon dito kitang-kita natin kung paano niya nanindigan para sa mga Duterte. napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional, void ab initio, at wala na po tayong jurisdiction para dito. Thank you, Mr. President. Your Honor, thank you. But as I said earlier, that because it is immediate and executory does not mean it's not appealable. Now, to continue, Mr. President, I hope you don't mind. I will be posing a question, but then I will be doing a manifestation based on this question that I will be posing. So I'm certain that the gentleman from Canal Rock has read the 97 pages ruling of the Supreme Court to come up with this motion. So the question is, must we agree on the statement of the decision of the Supreme Court on page 3, page 56, as basis that the 1-year ban has set in? Ito, ganda ng arguments na With to. that question, allow me to proceed with my manifestation with your permission, Mr. President. For the benefit of our colleagues, my colleagues, Ito yung sinasabi ni Attorney Falsis, yung binasa natin kanina. the last paragraph of page 3 states that, quote, since the 19th Congress terminated, the 3 impeachment complaints became enacted upon, end of quote. Puntahan natin yon, yung binanggit ni Senator Tito Soto, last part. Ayan dito ba yon? Page 3. Pakinggan natin patuloy. Sa mga gustong magbasa ng desisyon ng Korte Suprema, kung gusto niyo basahin, nasa internet po yan, naka-upload sa Supreme Court website. And
This was reiterated in page 56, second paragraph of Roman numeral 5. It says, quote, "The House of Representatives, however, was unable to act on the first three impeachment complaints because of the adjournment of the 19th Congress." To continue, "For constitutional purposes, the first three complaints were effectively dismissed." In both instances, Mr. President, the Supreme Court was referring to the February 5, 2025 adjournment. But they have, excuse me, Masashock dito si Marcoleta eh. Hindi niya akalain na i-brought out ito ni Senator Soto eh. erroneously believe that the said adjournment is the same adjournment with the sine die adjournment that ends a Congress. It is not. February 5 did not terminate the 19th Congress as stated in the decision. The sine die adjournment of the 19th Congress was on June 13, 2025, when in the last session day was last June 11. Mr. President, and for the information of the public, there is a world of difference between adjournment versus adjournment sine die. Sa atin, pag nag-adjourn tayo for the Christmas break, nag-adjourn for the Easter break, nag-adjourn for the election period, nothing dies. Treaties, bills, resolutions, anything filed continues. It does not, it is never archived. Well, perhaps the Nakita ko lang, singit ako. Sabi nung isang senador na si Robin Padilla, pinakamaligayang araw niya daw sa buhay niya. Talaga lang mambobole, no? Pinakamaligayang araw, ng teteng na to. Mas mahalaga pa ba tong araw na ito kaysa sa pamilya mo? Huwag niyong sabihin na pinakamaligayang araw ninyo yan. Mga manluloko kayo. Mambobola, no? Pagka pinanganak ang anak mo, isa sa mga maliligayang araw mo sa buhay mo yun. Tapos sasabihin mo lang, dahil dinelay lamang yung proseso sa impeachment ni Sara, pinakamaligayang araw mo na. Kalokohan. the lawyers of the ponentes did not realize that, or they were not familiar with the rules of Congress. As I said, this is a world of difference. Now, this is a transcendental case. Ang laking constitutional issue. Wala man lang oral arguments, or at the very least, a consultation with some members of Congress or members of the bar na nakakaintindi ng rules ng Congress regarding the procedure. In that matter alone, Mr. President, kasabihan ninyo mga lawyer, falsus omnibus, falsus unos, falsus omnibus, mistake in one, mistake in all. In that manner, they wouldn't have decided based on their unfamiliarity with the legislative process. May mali agad eh. Pati pa legislative rules natin, gusto nila palitan. Ba yan? Ang masaklap, hindi na tinitingnan yan ng 19 senator. Yung isa nga dyan, na hinahangaan ko, bumoto lang ng yes, di man lang nagpaliwanag eh. Diba, Senator JB Ejercito? Alam ko, nanonood kayo from time to time sa akin. Pero, di nyo man lang pinaliwanag yung boto nyo. Basta yes lang kayo. Anak ng teteng na yan. Maybe not everyone may appreciate the importance of the legislative calendar of Congress. But us, it is a big deal. That's why I'm stressing this point. Concurrent joint resolution pa nga when we approve this calendar, only to be misinterpreted and used erroneously in this case. Nag-adjourn daw yung 19th Congress, kaya na-archive lahat. Now, may kinopya na, kopya, mga lipas. Sabi nga kanina ng ating distinguished gentleman from Tarlac, hilaw yung complaint. Hilaw din yung decision. In addition to this factual error, Mr. President, it can be seen in the website of the House of Representatives that the three impeachment complaints were referred to the Committee on Rules and were consigned to the archives on February 6, not February 5, as claimed in page 78 of the decision. Nag-housekeeping lang ang House, kaya in-archive, hindi to end the Congress. This archiving were not the results of the ending of the 19th Congress, but because of the fact that the fourth complaint were already filed and transmitted to the Senate. Eh dito pa lang, Mr. President, pilit na patunayan na barred ang fourth complaint. Kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. Now, to continue, Mr. President, and this is very much related. The Supreme Court, by the way, if it is wrong, if the complaint done by the House of Representatives was wrong, we cannot correct a wrong with another wrong. The Supreme Court essentially amended the Constitution by removing the third mode of filing of impeachment complaint. This third
and speedy mode was enshrined there for a reason. In times that there is an urgent need to impeach a person who is influential and powerful and may use his position to evade the law. The third mode, which is the fastest way, was provided in the Constitution. Why don't you ask the At yan ang pinakailaman ng Korte Suprema, di ba? Anyways, mga tol, sabi nung isang manonood natin, let's move on. Tama naman siya, no? Pero moving on doesn't mean silence. Ha? Tandaan po ninyo yun. Mag-move on tayo, walang problema doon. Pero aaraw-arawin natin ito. Ako, kahit hindi impeachment ang topic ko, alam nyo kung paano ko tinututukan ito. Lagi nating intro, itong si Sara Duterte. At siguro naman, sa laging intro natin na yan, tatatak sa lahat ng mga manonood natin kung ano yung mga akusasyon dito kay Sara Duterte na talagang hinahanapan po natin ng kasagutan, no? Kasi kung sinagot lang naman ito, sa totoo lang, nitong mga nakaraang panahon, di tapos na sana ito. Kung hindi nila pinigilan, dinelay ang proseso, di acquitted na si Sara Duterte. Di ba? I believe, lahat kayo mag-a-agree sa sinasabi ko ngayon na kung natuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last February, acquitted na siya ngayon. Tapos na ang problema. Move on na tayo talaga dahil wala na. Pero bakit nila dinelay? Bakit nila tiniknikalidad? Ano ang ibig sabihin? Ayaw nilang magkaroon ng full-blown trial dito. Bakit? Pagka meron kasing paglilitis na nangyari, lalabas ang mga ebidensya. At ang mga ebidensya na ito, baka mga hindi maging katanggap-tanggap sa majority po ng taong bayan. At yun ang palagay ko kinakatakot nila. No? Hanggang dito na lamang. Ako'y lamig na. Natutulog na kasi yung si Top Wife sa mga aso namin. Kaya kita-kits na tayo bukas mga tol. Nilalamig na talaga ako. Di ako nakapantalon No, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po. Pag-usapan natin patuloy ang mga issue sa ating lipunan sa mga susunod na live streaming natin. Panoorin nyo po ang bahagi po na ito ng session kanina, debate. Ang ganda talaga ng mga sinabi dito nitong si Tito Soto. Napahanga niya ako. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.